Huda sa kampo ng mga Duterte, hindi lang isa kundi dalawa. At ito, 25 million ang offer ni Romualdez sa mga ex-marine para lang bumaliktad. So grabe yan mga banateros. So yon mga banateros, mga kabiyaya, welcome back to my YouTube channel. Matagal-tagal ho tayong nawala kasi tayo po ay, at pasensya na nga po pala, dahil tayo po ay nakasando for today's video. Ayoko naman talaga magsando, pero ako po ay hindi pa makapag-t-shirt kasi medyo pa masakit. Masakit pa. At ayan na nga, no? Hindi pa siya masyadong tapos. Hindi pa masyadong tapos ang aking ang aking tattoo. Meron pa yan dito. Huwag niyo nang pansinin yung kilikini. Yung kilikili maitim ho talaga yan. So yan dito, meron pa yan. At ayan, kitang-kita niyo naman. Oo, so hindi pa masyadong tapos yan ang aking mga tattoo. So, syempre, ayan, no? At dito pa sa muscle, ang itim talaga ng kilikili ko. So, ayan, hindi pa siya tapos. Kaya baka bukas, magtatuan pa kami. So, yan, syempre, Pangulong Duterte nag-iisa. So, may isa pa akong tao na ipapatato, pero hindi dyan, baka dito na siya. Kasi, simbolo ng logo or simbolo ng para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. So dito ko siya ilalagay at walang iba kundi si Pastor Apollo Kibuloy. Yan, dito ko siya ilalagay sa dibdib, halos magkalapit lang sila. Ganyan pa rin, geometric style ang ipapaikot sa background. So naghanap pa ako ng maganda at poging-pogi ang datingan ni Pastor para doon dito natin patato. Kasi ano pa to malinis pa tong ating dibdib. So yon, ayan ang bakit ako nakasando ngayon kasi alam ko napapagalitan ako ni Banat Bay kasi nga nakasando. Ayun niyang nakasando pag nagbablog. Ganun no kaigpit si Banat Bay sa amin, nakala niyo po ba? Sa totoo lang, ganyang kahigpit si Banat Bay sa amin ng mga banateros. Ayaw niya ng nakasando, mag-vlog. Kailangan kahit naka-vlog ka, dapat maayos ang maayos ang datingan mo, presentable. At syempre, be a professional na maraming nang babash dyan sa sinabi ni Banat Bay na about doon kay Trilling. Pero ayan na natin yan, wag na natin pag-usapan. At ito, pag-usapan nga natin itong malulupit na mga issue na nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. At ayun mga banateros yung kayo po ay mag-ingat ng sobra dahil grabe po yung ulan. Halos kung hindi ako nagkakamali, halos nasa 7 days ng straight ang ulan sa bansang Pilipinas. At dahil nga ho dyan, alam naman na ho natin at nababalitaan nga natin sa social media, hindi sa mainstream media kundi sa social media, ay grabe po yung mga baha na dinadanas ng ating mga kababayan, yung pagka-perwisyo ng ulan na to at baha. Siyempre, dahil nga po dyan sa mga kawatan sa gobyerno na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukulong at kung sino yung mga lumalaban sa korupsyon, siya pa ang mga nakukulong. So mag-iingat po kayo mga kababayan mga banateros sa mga inyong mga lugar-lugar. Dito kasi sa Taguig, may mga ilang nagbabaha dito na lugar pero hindi naman agad na hindi naman sobrang tumataas, hindi katulad dati. Kami dito safe naman dahil kahit nasa malapit kami sa Laguna Bay, safe na safe po kami dahil tawag dito maayos naman po yung mga flood control dito, hindi kagaya ng mga flood control nyo sa iba't ibang, hindi kagaya ng mga flood control nyo dyan, kagaya na lang dyan sa La Union. Todo panira etong si Congressman Ortegi. Oo, that's my sister. That's my sister. Oo, isa sa mga sister ko po 'yan si Ortegi. Oo, ay grabe nga po daw yung baha diyan at ang laki nga po daw ng diyan ng tawag dito ng budget diyan sa mga lugar na yan, sa La Union, ang representative po diyan ay si Sister Ortegi na isa sa mga kritiko ng mga Duterte. Kung makapagsalita, akala mo walang baho, meron din pala siya. Aba, nako mga banateros, mga kabiyaya. So syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidami na rin po yung join button tsaka super thanks dyan. Baka naman
Sa may mga konting oras dyan, pa-share naman po sa mga group ng mga, alam mo yun, yung mga samahan, sa Facebook, yung mga group dyan, group ng mga supporters ni Duterte, group ng supporters ni Pastor, group ng supporters nila Marcoleta. So, open naman po yun. Baka pwede nyo pakishare yung mga video namin doon ng mga banateros. Kung mapapansin nyo, sobrang bababa po ng mga video namin, mga views, kasi hindi dahil sa ayaw kaming panoorin, kundi kahit din po dito sa YouTube ay hinahabol kami or tinatawag na pinagtutulong-tulungan kasi may ano 'di ba sila, may troll army. So pupunta rito sa YouTube 'yun at ayun nga kung ano-ano pinaggagawa sa channel namin sa mga alam mo 'yun yung hindi naman karapat-dapat na i-report pero nire-report nila para lang mawala yung YouTube channel namin at bumaba ang views, ang ranking nito at hindi mapanood ng iba pa nating mga kababayan. Ganyan hong pananabutahe ang ginagawa nila sa amin. Kaya yung pag-share nyo po, pag-like, pag-comment, ay napakalaking tulong po nun para sa aming mga YouTube channel ng buong Banateros Brothers. At syempre, ang SMNI, ay share nyo po ang mga video sa SMNI, ang mga balita dahil yan na lang po talaga. Alam niyo sa totoo nga lang ngayon, mga Banateros, kung mapapansin nyo lamang, pansinin nyo yung ibang mainstream media. Hindi ibinabalita ang mga nangyayaring pagbaha sa iilang mga lugar. Konti-konti lang. Kung maaari nga, Davao na nga lang yung ibalita nila. Hindi katulad ng SMNI at ng Net25 na talagang binabalita lahat ng pangyayari at totoong balita sa bansang Pilipinas. Anak ng teteng, yung ibang mga mainstream media na naglalakihan ang mga followers, puta na tahimik. No? At yun nga, yung mga kakampwet dyan, kamusta na kayo, motherfucker? Kamusta na mga kakampwet, mga dilawang ehat? At mga loyalistang tanga, yung mga pulangaw. Kamusta na kayo? Bakit ang tahimik nyo dito sa issue ng pagbaha? Ang ingay-ingay nyo mga tulonggis kayo about kayo sa mga Duterte. Pero dito sa problema natin sa baha, apakatatahimik yung mga puking ina nyo? Ha? Di, sa totoo lang mga Banateros, kung mapapansin nyo, sobrang tahimik po ng mga ng mga kakampwet ngayon dito sa nangyayaring baha. Wala nga silang say. Kasi siyempre, 'di ba? Oo, nung mga nakaraan ang iingay. Pero ngayon wala. Wala, tahimik. Bakit kaya? Bakit? Ayaw ba ni Bossing? Ayaw ba ni Bossing na na tawag dito na umentrada kayo or magsalita kayo mapatungkol sa bahay? Hindi kaya baka mapagalitan kayo mga puking ina nyo? Kaya hindi kayo nagsasalita, ha? Auntie Claire, kamusta ka na? Kamusta ka na, Auntie Claire? Aba, magpagpahingayin mo ang kakatsup-tsup mo kay BBM, ha? Pagpahingayin mo naman yung yagboss ni BBM. Baka mamaya pud na yan. Baka mamaya puro paltos na yan, ha? Oo, masyado kang talagang masyado mong dinidiin eh. Oo, kamusta na? Magpa-presscon ka na, mapatungkol sa bahay. Inaantay na ng taong bayan. Yung mga kasinungalingan na mga sasabihin mo sa presscon mo, yun ang yupa ka. Bakit kayong tahimik ni Auntie Claire, no? Di napapaisip din ako mga Banateros, ha? Sa bagay, taglamig ngayon. So baka ay hindi kaya sumisiksik siya sa gitna ni Ma'am Shitars at ni BBM. No? Taglamig kasi ngayon eh. Pero hinahanap ko kasi mga nakaraang araw biglang tumahimik si Auntie Claire. Grabe pa naman yung baha ngayon. Dapat dito sila lagi nagsasalita, di ba? Ito yung oras ng kanilang mga pagsasalita. Etong ganitong sitwasyon ng Pilipinas. Dapat dito agad sila nagiging madaldal. Pero bakit ang tahimik? Hindi kaya, no? Sumisiksik na or talagang busy lang si Auntie Claire sa kakasipsip ng yag balls ni Marcos Jr., no? Kaya tahimik siya ngayon naman. Kataka-taka yan, ha? Kapag taka, Auntie Claire, ha? Bakit ang tahimik mo, ha? Bakit kaya? So, pag-usapan nga natin mga Banateros muna etong dalawang mag-ina. Sinong mag-ina to? Walang iba kundi si Senator Risa Ontiveros at ang kanyang ina, Muka. At ang kanyang ina na si Laila de Lima na kung grabe makadiin kay Pastor Apollo Kibuloy, akala mo naman ay guilty na si Pastor. Etong dalawang impacta na to, itong dalawang hipokrita na to na si Risa Ontiveros at Laila de Lima. Akala mo naman kung makapagsalita about kay Pastor
Malinis kayong dalawa? Malinis kayo, ha? Siguraduhin yung malinis kayo. Alalahanin nyo, ha? Ano na ang mainstream media? Updated na ngayon lahat ng tao. Ultimong batang nasa tiyan pa lang ng sinapupunan ng kanilang mga magulang. Nagsisilpon na. Kaya bago sana kayo diin sa kapwa nyo Pilipino, tingnan-tingin din sa sarili, ha? May mga salamin ba kayo? Gusto nyo bilhan ko kayo tapos pukpok mo sa ulo mo? Hindi, sa ito mga banateros, etong mag-ina na si Risa Ontiveros at Laila de Lima, ay grabe nga pong maidiin. Etong si Pastor Apollo Kibuloy, naakala mo naman, ay etong si Pastor ay guilty na sa mga kasong ibinibintang sa kanya. Hanggang ngayon, wala pa rin maipakitang ebidensya. Hanggang ngayon, hindi pa guilty si Pastor sa mga kasong ibinibintang sa kanya. Yan ang dapat nyong malaman at lalong-lalo na kayong mag-ina kayo. O nga pala, naalala ko, di ba Delima, may kaso ka na drug trafficking? Di ba? Di ba, di ba? Di ba dati may isa kang, may pahayag ka dati na huwag ka munang husgahan, huwag ka munang batikusin kasi hindi ka pa naman guilty sa kasong yun nung mga panahon na hindi ka pa nakukulong at iniimbestigahan pa lang ang kaso mong drug trafficking. Tapos ngayon kung makapagsalita ka kay Pastor Apollo Kibuloy, akala mo napakalinis mong hindot ka? Ha? Saba? Pasensya na ha, pasensya na. Baka sabihin nyo, sobrang wala akong respeto sa mga kababaihan, sa mga magulang. Hindi ho ganun. Sobrang taas ng respeto ko sa mga kababaihan, sa mga senior citizen, sa mga ating mga magulang. Pero kung ganyan naman din naman, nakatulad nila Delima at Risa Ontiveros, pakyo kayong dalawa. 'Di ba may kaso ka pa na may petition ka pa sa Supreme Court, may drug trafficking ka pa. Tapos nung mga panahon na yon, todo makaawa ka sa mainstream media na wag ka kaagad husgahan dahil hindi ka pa guilty. Tapos ginagawa mo ngayon na hinayupak kang impactang mukha kang tiyanak na mukha kang tikbalang, mukha kang sigbin na mukha kang dapa-dapa. Dapa-dapa ay sa Tagalog ay ito, talampakan. Ay, Bisaya, kasi yun salita namin yun dun sa Capiz. So, dapa-dapa. Pag mukha kang dapa-dapa, mukha kang paa. Grabe, no? Ang kakapal ng mukha niyong dalawa, Risa at Delima. Makapagsalita to, akala mo naman kalilinis sa mga hayop. Kayo nga, may mga kaso din kayo Pero ako, nakakasure ako, Senator Risa Ontiveros, sa darating na 2028, pagsampa pa lang ni BP Sara at pagkatapos niyang manumpa bilang presidente ng bansang Pilipinas, ay alam ko isa ka sa mga hihimas sa rehas. At syempre, isama na natin din ang nanay mo na si Laila de Lima. Balik kulungan ka na namang punyeta ka. Kaya reunion ng mag-ina sa kulungan. Yan, okay yan. Doon kayo magchismisan. Oo, doon kayo magchismisan na dalawa, mga hayop kayo. Dati natatandaan ko pa itong si Laila de Lima. Ano pa ako nun? Hindi pa ako ata nagbablog nun or baka charity vlogger pa lang ako nun. Todo sa social media. Uy, wag niyo naman ako husgahan. Hindi pa naman ako guilty. I'm not guilty. Gumaganong-ganon siya. Puta na. Tapos ngayon, ginagawa mo sa iba. Diba may kasabihan tayo, kung ayaw mong gawin sa yung hindot ka, wag mong gawin sa iba. Pero ayan mo, Laila de Lima, darating ang panahon at magiging presidente si BP Sara Duterte at baka maging vice president niya pa si Pastor Apollo Kibuloy. Huwag kang mag-alala. Isa ka sa unang makukulong. Balik kulungan na naman si Saba Queen. Ang saya ng taong bayan nung pag nangyari. Itong dalawang to, si Risa, si Delima, pag nakulong tong dalawang to, puta na pa. Ako dito sa Taguig, buong Taguig, magpapakain talaga ako. Oo, magpapakain ako. Ay puta na, gastos yun ang buong Taguig. O nagkamali yata ako, ang dami alawak-lawak ng Taguig, tapos magpapakain ako dito. Mukhang yung isang taon ko mukhang yung isang taon kong kinita sa pagbablog, ubos O kita nyo, abono pa ako sa inyo mga hayop kayo. Hindi ito mga banateros puwera biro. Ito kasi itong dalawang to, todo post. Todo komento. Doon naman sa pagko-komento, wala naman tayong problema doon. Freedom of speech nga, di ba? Yan nga yung kagustuhan natin. May freedom of speech tayo. Pero, yung tipong ikaw nga,
sandamakmak din yung kaso mo at kaya ka lang naman nakalaya dahil kay Marcos Jr. dahil gagamitin ang kasangkapan laban sa mga Duterte, akala mo napakalinis mo kung makapagsalita ka kay pastor. Yun yung punto doon mga banateros na kung makapagsalita ka, akala mo ikaw malinis ka. 'Di ba? Una-una, di hamak na mas malinis pa sa'yo si pastor dahil ikaw naging guilty ka. Guilty ka sa kasong drug trafficking at iba pang mga kaso na ipinataw sa'yo. Bakit ka malaya ngayon? Dahil kuto ka. Isa ka sa mga kuto ni Marcos Jr. Kaya wag mo kaming daanin sa mga ganyan mo ha. Kung palinisan lang ang usapan, talagang million times, trillion times, billion times ang linis sa'yo ni pastor. Ikaw naging guilty ka, naging convicted ka. Si pastor hindi. Oy, Rizal Ontiveros, yung sinabi kong guilty si Dilima, pakipukpok nga sa ulo ng nanay mo. Tanginan tong dalawang mag-ina na to no. Salot sa lipunan ng puta simulat sa pool. Hanggang ngayon salot pa rin. Tangina, tatandaan nyo na mga salot pa kayo sa Di ba kayo nagsasawa sa ganyang karakter nyo na halos ni minsan hindi natuwa sa inyong taong bayan? Kaya una-una mapunta tayo sa Risa. Kaya ka lang naman nanalo sa pagiging senador mo sa ilang ulit na takbo mo. Sabi mo nga pinagmalaki mo pa nga sa ibang event yan na 3 beses kang tumakbo sa pagkasenador, 2 doon talo. At kaya ka nanalo sa pangatlong beses dahil tinulungan ka ng mga tiga Mindanao, ng mga tiga Davao, at syempre ng mga Duterte. At baka isa pa nga doon ang KOJC, baka isa pa nga sila sa mga bumoto sa'yo. Tapos kung makaganyan kang hinayupak ka, akala mo naman napakalinis mo. Kamusta yung kaso mo sa PhilHealth? Ha? Kamusta yon? Dati patrato tricycle ka lang, ngayon naka-helicopter ka na. Ang tindi nitong mga to, no? Oo, tagal na nilang salot sa lipunan, tapos hanggang ngayon salot pa rin sila. Walang pagbabago mo. Hindi, sa totoo lang, ang dami si Laila de Lima, simulat sa pool ganyan na to. At alam din naman natin kung bakit nakalaya yan. Nakalaya yan kasi nga si Marcos Jr. gagamitin sila laban kay Vice President Sara Duterte at kitang-kita naman natin ngayon. At huwag ka, pinalaya na sa kasong drug trafficking, ang malapit pa dyan, ipinanalo pa sa Congress. Kasi nga sila ang isa sa mga kasangkapan. Kasi nga etong si Sister Raul Manuel na dugyot na baklusi ay hindi rin kaya. Doon kita mo, lagi silang laglag, diba? So ngayon, napaisip-isip nila na medyo magaling-galing naman si Laila de Lima kaysa kay Raul Manuel. What if napalayain natin si Laila de Lima laban kay BP Sara? Pero excited talaga ako pag makulong tong mag-ina na to. Ang sarap sa pakiramdam talaga. Ngayon, happy-happy kayo dahil ganyan. Pero alam naman na namin na darating ang panahon na balik kulungan na naman kayong dalawa. At yan ang aabangan namin, Laila de Lima. Ha? Ulitin ko, mas trillion times pang malinis sa'yo si Pastor. Ha? Huwag kang mag-assume, huwag kang mag-inaso. Ha? Ikaw naging guilty ka. Si Pastor hindi. Hindi naging guilty yan sa kaso niya hanggang ngayon. 'Di ba? Kaya nga natatakot sila na makalaya si Pastor. Kaya nga inaano na nila yan, gusto nila ipakuha sa mga Amerikano. Kasi nga kapag nakalaya si Pastor, grabe ang impact niyan sa taong bayan. Isa sa mga talagang lihitimong mas makakatulong kay Vice President Sara Duterte pagdating sa kampanya. Grabe ang impluwensya ni Pastor ngayon sa taong bayan. Ngayon, bakit, Jay? Baka sakaling tanungin mo ko, Laila de Lima, no? Tumatanggap naman ako ng tanong ng pangit. Bakit? Bakit malakas ang impluwensya ni Pastor? Si Pastor lamang ang nagbunyag, kauna-unahang nagbunyag ng kademonyohang kahayupan, kaanimalan, kahudasan ni Marcos Jr. sa kaban ng bayan at sa bawat Pilipino. Si Pastor ang kauna-unahang gumawa niya. Si Pastor ang kauna-unahang gumawa niya na hanggang ngayon hindi bumabaliktad. No, hanggang ngayon ganyan pa rin. Kaya kung ako man sa inyo na mga tumutulig sa kay Pastor, at kung bagay, yung iba naman, sa totoo lang naman, yung mga nagiging haters ngayon ni Pastor, ayun yung mga trolls, yun yung mga bayaran, o mga binabayaran ng gobyerno para lang sirain si Pastor. Kasi nga, matindi galit ni Marcos dyan gawa ng talagang yung lahat ng sinabi ni Pastor noon ay nagkakatotoo na ngayon. Pero tindi lang ng kahayupan ni Marcos Jr., no?
Biruin mo sandamakmak ang naitulong ni Pastor at ng KOJC sa pangangampanya ni Bongbong Marcos noong 2022. Pero anong binalik sa kanya? Hindi naman naghahangad eh. No, hindi naman naghahangad si pastor ng oy, ako ang tumulong sa iyo nung kandidato, suportahan mo ako, pondohan mo ako. Simulat sa pool, walang nakukuhang pondo ang KOJC galing sa gobyerno. Sarili nilang pera lahat 'yan. Kung ano man yung nakikita mong maganda, kung ano man yung gamit nila doon, kung ano man yung pag-aari-arian nila doon o pagmamayari nila na makikita mo na mamamangha ka lahat yan sa pinaghirapan nila yan. Ni pisong duling walang galing sa gobyerno dyan. Kaya ngayon nga yung pinakamaganda doon na sinayang ni Bongbong Marcos na nagkaroon siya ng kaibigan na isang Pastor Apollo Kibuloy na sinayang niya. Hindi niya lang sinayang, hinudas niya pa, 'di ba? Grabe panguhudas niya kay Pastor. At hindi lang kay Pastor, marami sa Duterte, kay Chavit, sa iba pa at sa lalot sa lahat ng mga Pilipino na hinudas ni BBM. Sobra panguhudas ni Marcos Jr. kay Pastor. Grabe yung itinulong, grabe yung sakripisyo. Talagang nagbubukod tanging SMNA lamang ang nagbigay ng platform nung pangangandidato ni Marcos Jr. noon. Lahat yan, 'di ba? Kalaban yan ni Marcos Jr., yung GMA, yung ABS-CBN at iba pang mga network. Pero ang SMNA lamang ang nagbukas para lang marinig ng taong bayan yung mga plataforma ni Marcos Jr. na dumating tayo sa punto ngayon na lahat yun ay walang kwenta. So hindi naman sinuportahan niya ni Pastor dahil mahal niya or gusto niya ang mga Marcos. Ang kaya niya sinuportahan niya is dahil pa rin syempre kay Vice President Sara Duterte dahil magka-tandem kaya alangan naman na itsapwerahin ni Pastor etong si Marcos. Siyempre, tinulungan niya. Doon pa nga sa mga narinig nating kwento pagpasok nga doon ni Marcos Jr. dyan sa compound ng KOJC, sobrang mangang-manga ang gago. Oo, na paano daw nagawa ni Pastor yung bakit daw walang mga wire, bakit daw yung mga bulaklak para daw mga plastic, bakit daw sobrang bango sa bungad pa lang sa gate, ano ba daw yung ginawa? Bakit sobrang linis? Bakit may mga ganitong technology? Bakit ang kingdom kayang pailawin ng buong Davao? Anong klaseng technology yun nasa ilalim ng kingdom na yun? Anong gaano kalaking generator yun na buong Davao kapag nawalan ng kuryente is kayang-kaya nilang pailawin, kayang-kaya nilang pailawan. So mangang-mangha si Marcos Jr. dyan. Kaya nga gustong kunin ng iba yan eh. Diba? Kaya nga gusto ng kunin ng iba yan. Diba? Kung matatandaan nyo, may kinuwento ko sa inyo dati na mag-asawa. Nasa helicopter. Oo, nandun sa helicopter. Habang nagpupulburon dun sa helicopter kasi nga doon safe. Doon kasi safe sa helicopter. Sayang, hindi pa nalaglag ang mga hayop. Putangin na. Habang nakasakay sa helicopter, tinuturo daw ng babae, that's mine. That's mine. Gumaganong-ganong kasi nga sobrang ganda ang pag-aari ng KOJC. Pero huwag ka, hindi mapapasa inyo yan. Itagaan nyo yan sa bato. Hindi mapapasa inyo yan. Alam naman namin na takaw kayo dyan. Takaw na takaw kayo. Maraming takaw na takaw dyan. Biruin mo ba naman? Kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na merong di hamak na mas malaki pa sa Araneta Coliseum na merong bangko na halos 70 plus thousand seater. So grabe kalaki. At isa ako sa mga nakapasok diyan. Nakita ko na yan. Sobrang ganda talaga. Ma-amaze ka. Ultimong yung carpet, hindi mo alam kung saan galing planeta yung carpet na yun. Hindi kaya si Pastor may tropang alien to. Hindi kasi napapaisip ka. Ako talaga napapaisip ako. Yung carpet, yung ibang mga nakikita ko sa loob ng KOJC, sa loob ng Kingdom, mamamangha ka eh. Parang pang first time mo makita sa tanang buhay mo yon. Ultimong mga kortina, yung CR, yung CR, kwarto ko na eh. Di awak lang, mas maganda pa yung CR kaysa dito sa kwarto ko, hayop eh. Hindi ganun kasi, sobrang ganda kasi talaga. Kaya nga itong mga kurap sa gobyerno gustong maangkin ang Kingdom, ang Prayer Mountain, ang Glory Mountain. Kasi nga talagang grabe ang kung nabigyan lang talaga at hindi nadaya etong si Pastor nung 2025 senatorial election, talagang malalasap nating lahat yan. Kasi biruin nyo
nakaka-amaze yun at talagang sobrang nakakatuwa na may ganun tayong isang senator, isang leader na biruin mo wala sila ni pisong duling na nakukuha sa pondo ng taong bayan or sa galing sa gobyerno pero napaganda nila ng ganun kasi nga maayos yung namumuno. Eh tingnan mo ngayon, anong nangyayari? Ba't puro baha? 'Di ba? Bakit puro baha? Bakit ang kaliwat kanan ng baha, kaliwat kanan ng problema ng Pilipinas, yung kuryente sobrang taas, yung tubig. Isa pa yung tubig na 'yan. Grabe. Baka nakakalimutan nyo, baka hindi nyo lang napapansin na talagang doble na rin ang itinaas ng bill ng tubig, ha? Oo. So ganyan mga banateros, kapag maganda kasi yung namumuno, talagang maganda yung kakalabasan, maganda yung magiging bunga. Pero pag bulok ang puno, kagaya ni Bongbong Marcos, at yung mga sanga niya, kagaya ng mag-inang Dilima at Risa Ontiveros, so tignan nyo, di ba, bulok din ang nagiging bunga. Bulok ang puno, bulok ang sanga, nagiging bulok din ang bunga. Okay mga banateros, dito naman tayo mapatungkol sa tig 25 million na offer ni Martin Romualdez di umano sa mga ex-18 Brave Marine. Puta na, 25 million. Kung ako parang kakagating ko na yun Kaya hindi rin katakataka no, na bakit sinangayunan ng apat na bumaliktad. Kasi biruin mo may 25 million ka na, madidismiss pa yung kaso mo, magiging safe pa yung buhay mo. Kasi yung natitirang ibang Marines na hanggang ngayon ay hindi pumayag sa tig 25 to 20 million na ino-offer sa kanila para lang bumaliktad, talagang delikado hanggang ngayon buhay nila. Tignan mo, kinulong agad sila, inaresto agad sila. Kaya hindi rin katakataka at medyo kapani-paniwala din talaga itong binabahagi ng 18 ex-Marine na inooperan sila para lang bumaliktad. Tsaka sa totoo lang, yung 25 million na yan, bariya na lang sa kanila yan. Bakit? Ilang trilyon ba ang nawawala sa pondo ng taong bayan? Ilang bilyon ba ang ninanakaw nila? Bilyon-bilyon. Babayaran mo yung 18 ex-Marine ng tigto 25 to 20 million, 20 million to 25 million, bariya na lang yan. Manipis yan kay Bossing Romualdez. Kaya nga ako, napapaisip-isip na rin akong bumaliktad. Alam mo yun mga maranasan ko man lang sa isang taon na maging mayaman. Hindi ako mamumroblema ng Hindi ako mamumroblema na, uy, bukas anong uulamin, saan nakukuha ng pangulam, bayaran na naman sa kuryente, bayaran na naman sa tubig, saan ko na naman kaya kukunin yan? Alam mo yung mga ganon? Papasok yung mga bata sa eskwelahan, paano kaya yung baon nila? O, tig-50 muna kayo ha, mga anak. Kaya, paring Martin, baka naman. Ako, mura lang ako. Pwede na sa akin siguro mga 15 million o nakales ka ng nakales ka ng 5 million. Sa akin 15 million lang. Makaahon-ahon man lang. Oo, parang di na ako mangupahan. Ang hirap mangupahan. Oo, imbis na natutulog na lang ako, hapde ng tato ko. Pero hindi, nagbablog parang ako para lang kumeta ng pera. Oh, paring Martin, kahit, sige, sabihin na natin 5 milyon na lang. Ayan natin, puta na, grabe na yung tawaran natin dito. Ewan ko na lang pag di ka pa nag-chat sa akin. Pero puking ina mo, sa'yo yung pera mo, sampal ko pa sa mukha mo yan. Di ko kailangan yan, ha? Karma pa rin yan, sa totoo lang, karma pa rin yan. Pera ng taong bayan yan. Buhay ang inilalaan ng bawat Pilipino para dyan sa pondo na yan. At lalo ngayon na may sakuna at bagyo, baha sa bansang Pilipinas at maraming mga landslide na mga nangyayari, maraming mga buhay ang nawawala dahil sa nangyayaring korupsyon, talagang kapag yan ay tinanggap mo yung pera na yan na galing sa korupsyon, tanga na karma yan. Ang hirap ng balik niyan, sobrang ihirap ng balik niyan. At eto lang mga banateros may post po ako. Hindi ko lang alam kung sumang-ayon po kayo doon sa post ko. Kasi nag-post po ako mapatungkol po doon sa muka or kung sino yung apat na 18 ex-Marine kabilan sa 18 ex-Marine na bumaliktad. So pinost ko doon mga banateros na dapat ba silang i-bash? Sinabi ko doon sa post ko na para sa akin ay hindi dapat sila i-bash dahil una-una talagang sa panahon ngayon kasi isipin mo na lang
Sila Pangulong Duterte, sila Pastor, sila Marcoleta, Jinggoy, Bato, 'di ba? Mga maimpluwensya at mga kilalang mga personalidad 'yan. At maraming mga nagmamahal ng mga Pilipino sa mga taong 'yan. Pero ang tindi kung grabe sila gipitin ng administrasyong Marcos. Kaya napapaisip din ako na baka etong apat na to sa sobrang takot nila na gipitin ng administrasyong Marcos at sa sobrang sa sobrang alam mo yon sa sobrang pag-aalala na rin nila para sa mga buhay nila at sa pamilya nila, baka yun na lang din, baka napagod na rin sila, nakakatago, napagod na rin sila sa kanilang nangyayari sa buhay nila gawa ng isa sila sa mga nagsilwalat sa mga korupsyon na nangyayari sa bansang Pilipinas, baka yan na lang din yung naging desisyon nila. Kaya dapat hindi rin natin basta-bastang i-bash yung apat na Marines na yan. Pero kung ako yung tatanungin, tama ba yung ginawa nila? Mali. Maling-mali pa rin yun. Sobrang mali yun. Ibinenta mo yung kaluluwa mo sa demonyo. Parang ganun na rin yun eh. Ibinenta mo ang kaluluwa mo sa demonyo at kinain mo kung ano yung sinuka mo. So sobrang pangit nung ginawa nilang yun. Pero yun nga, ay siguro para sa akin na hindi na rin sila dapat i-bash din. Una-una, isa rin yan sa mga talagang matatawag natin ng mga bayani, no? At siguro kaya lang din nila nagawa yan at bandang huli, pagsisisihan din naman nila yan. Pagsisisihan din naman nila yan at darating din sa punto na marirealize nila na mali yung kanilang ginawa. Kaya ako sa inyo. Pero depende na lang, kanya-kanya tayo ng pag-iisip pero sa akin ako wala talaga akong hindi ko talaga sila binash, hindi ko sila pinagsalitaan ng pangit. Pero mapunta tayo doon kay Martin Romualdez na di umano ay no-operan nga ng tigto 25 million itong mga 18X Marine. Grabe, no? Ang tindi. Pero mo, pera natin yun. Hindi nila pera yun. 'Di ba? So ganun-ganun na lang nila gamitin yung pera na pinaghirapan natin ng ilang taon. Lalong-lalo na ng mga OFW hero abroad na para lang alam mo yun, yung para lang sa totoo lang, eto sinabi ko na to ng paulit-ulit sa inyo. Hindi lang sila, hindi lang ang pamilya ng mga OFW ang nakikinabang sa mga tax na binabayaran nila kundi pati rin tayo. Lahat tayo nakikinabang. Tax ko, tax mo, tax nila, tax ng iba, lahat yan nakikinabang ang buong Pilipino. Kaso nga lang, paano natin mapapakinabangan ay nasa bulsa na ng mga kawatan. Pero parang Martin, PM is Daki ah. Putang ilang yan. At dito na nga tayo mapunta mga barateros dito sa hindi lang isa kundi dalawa ang hudas sa kampo ng mga Duterte. Kamakailan lang po binlag ko po yung hudas. Una-una ang hudas sa kampo ng mga Duterte na ikakagulat natin soon kapag ito ay inireveal na ng mga Duterte. Pero may isang hudas na siya mismo ang nagpapakilala at di umano, ulitin ko di umano ay ito ay si Senator Amy Marcos na hinuhudas daw si Senator Bato de la Rosa. Ito na, i-vlog ko na rin to pero gusto ko rin ulitin na ako talaga, kaming mga Banateros Brothers, ilang beses namin pinamuka at sinabi kay Amy Marcos na hindi namin siya sinuportahan at hindi namin siya susuportahan dahil siya ay Marcos at dahil siya ay kapatid ni Bongbong Marcos. Na natin dapat talaga pagkatiwalaan. Talagang kahit nasabihin na natin na pinapakita niya na kakampi siya ng mga Duterte, kapatid niya pa rin yan, balibaliktarin mo yung mundo, magkapatid pa rin sila. So ito nga yung balita na yon na galing at isa rin sa mga post na nakita ko kay Harry Roque na itong si Senator Bato de la Rosa ay hinuhudas. No, hinuhudas ng isa sa mga nasa kampo ng mga Duterte. At kamakailan lang din may lumabas na dahil daw doon sa Diskaya, nakalimutan ko na yun, pero nasa post ni Cathy Binag, no, ni Ma'am Cathy Binag, di umano ay etong si Senator Amy ang humuhudas. May posibilidad din naman talaga na si Senator Amy yung humuhudas sa kanila kasi nga isipin nyo, kapatid ng presidente yan. Alam naman natin kung gaano kagalit ang presidente kay BP Sara at sa iba pa at alam naman din natin na gustong-gusto nang makuha ng ICC ito si Senator Bato de la Rosa. So wala man tayong iba kasing pag-iisipan Kasi yung unang sinabi ko na hudas sa mga Duterte ay medyo lumalaylo-laylo na rin ngayon, tumatalon-talon na.
So isa pang Judas, kagaya ni Amy Marcos, ay may posibilidad din talaga na magbigay siya ng mga tip at mga info sa mga kalabang kung nasan ang mga Duterte or kung nasan etong si Senator Bato de la Rosa. Kaya ako sa'yo, shoutout sa'yo, Senator Robin Padilla. Please lang. Please lang. Please lang, Senator Robin Padilla. Huwag ka magtitiwala kay Senator Amy Marcos. Alam ko naman na hindi ka tanga at isa ka sa mga talagang grabe na mamayagpag ka ngayon, sobrang talino mo, sobrang daming humahanga sa'yo dahil talagang lumabas ang katalinuhan mo bilang isang senador. Pero please lang, Senator Robin Padilla, huwag kang magpapaniwala kay Amy Marcos at pwede ba? Huwag mong sasabihin na ang future Vice President ni VP Sara Duterte ay si Amy. Hindi ka pa ba nadadala? Nabudol na tayo. Tigil-tigilan mo na yan, Senator, ha? Senator Robin Padilla, tigilan mo na yung kakasabi mong Vice President, etong si Senator Amy Marcos. At dapat, hindi ka rin dapat magtitiwala dyan. So, yung mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin at dito sa dalawang Judas na to? Dapat ko na bang i-reveal kung sino yung isang Judas? Bukod kay Senator Amy Marcos? Ha? I-reveal ko na ba? Reveal ko na ba? Labas ko na ba kung sino siya? Ha? Magbigay na ba ako ng clue? Kaso hindi pwede. Oo, sa totoo ang dami ko nababasa, pabitin daw ako. Hindi kasi pwede mga banateros kasi hindi ko pwedeng pangunahan ang mga Duterte. Dapat sila ang unang maglabas niyan. At siguro naman makikita nyo pa rin. Oo, mapapansin nyo sa galawan ng taong yun. Mapapansin nyo, sobrang kapansin-pansin. At eto pa nga malupit dyan may isang sindikato daw na pinapapasok daw yan. Na talagang pinahayaan niyang makapasok noon daw sa Malacanang. Hanggang ngayon, kahit sa dyan sa basta, may tropa tong sindikato, etong Judas na to, na talagang, alam mo yun, na parang tropa pitch niya at yun nga yung isa rin sa kinakatakot niya siguro na baka kaya niya ibinibenta ang mga Duterte para hindi siya pag-initan ni Marcos Jr. So sa mga susunod na lang siguro natin at hayaan na lang natin ang mga Duterte ang maglahad kung sino yung puking inang Judas na yan. So yung mga barateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Mega love shoutout sa lahat ng Hero Abroad, sa ating mga mahal na senior citizen at sa lahat ng sumusuporta sa Banateros Brothers, kay Pangulong Duterte, ayan, kay Pangulong Duterte, kay Pastor, at sa lahat ng Banateros Brothers, especially to Banat Bay. So maraming salamat, ingat kayo palagi, God bless and peace, and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros.